Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. 3 katao patay sa magkahiwalay na aksidente sa Ilocos Sur. SUV nabagsakan ng puno sa Tuguegarao City. Mga sakay nito, kamusta kaya? Ilang insidente ng landslide na itala sa Hilagang Luzon dahil sa pag-uulan. At LPG may rollback ngayong Hulyo. Magkano kaya? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, asahan pa rin natin ang madalas na pag-ulan tuwing hapon at gabi dahil sa habagat ayon sa Pag-asa. Ngayong Hulyo kasi, 2 hanggang 3 bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Balitang tinutukan ni CJ Turida. Dumating sa dagupan ang grupo ni Jay kaninang madaling araw. Galing sila sa Muntinlupa at bumibisita sa kanilang kaibigan dito sa lungsod. First stop nila ang Tondaligan Beach. Inagahan na raw nila ang pamamasyal sa dagat dahil kadalasang umuulan tuwing hapon. Okay naman, presko, maliwalas, tapos nakaka-refreshing. Umiiral pa rin ang habagat ayon sa Pag-asa, kaya asahan ng madalas na pag-ulan tuwing hapon hanggang gabi. Nagkaroon tayo ng thunderstorms. Pagkakaroon tayo ng thunderstorms, siyempre nandyan po yung kakibat na yung ulan. Ngayong Hulyo, 21 araw na makararanas ng ulan ang Pangasinan. Base ito sa dry and rainy day forecast ng Pag-asa. 2 hanggang 3 bagyo ang posibleng mabuo at papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Dahil kaakibat ng habagat ang mayat-mayang pagkulog at kidlat, nagpaalala ang Pag-asa upang makaiwas sa sakuna. Kung nandyan po yung lightning and thunder, ugaling wag gumamit ng cellphone kasi yung radiation, susundan po nyon. Samantala, bagamat nararanasan ang madalas na pag-ulan, malayo pa naman daw sa La Nina condition dahil hindi pa nito naaabot ang rainfall amount na basehan upang ideklara ang La Nina. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Naitala naman ang magkakahiwalay na insidente ng landslide sa Hilagang Luzon dahil sa pag-uulan. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galvan. Nagbagsakan ng malalaking tipak ng bato sa kalsada sa Palyas Valley sa Vintar, Ilocos Norte kahapon. Nakakadaan naman ang mga sasakyan dahil maluwag ang kalsada. Walang napinsala sa rock slide pero pinag-iingat ang mga motorista. Ayon sa mga residente, nakaranas ng malakas na pag-ulan nitong mga nakarang araw sa lugar. Naitala naman ang landslide sa Sitio Pugo, Barangay Amganad, Banawe, Ifugao dahil din sa naranasang malakas na buhos ng ulan. Agad namang isinagawa ang clearing operation. Dahil sa malalakas na buhos ng ulan, nakataas sa blue alert status ang Office of the Civil Defense Cordillera. Pinag-iingat ang mga residente sa banta ng landslide. Kaya po lagi nating pinapaalalahanan yung mga ka-Elias natin na maging maingat sa ating mga biyahe, sa ating mga kabahayan, sa ating mga komunidad. Mag-evacuate po tayo, mag-preemptive evacuate po tayo kung kinakailangan. Giit ng Pag-asa, localized thunderstorm ang dahilan ng malimit na malalakas na buhos ng ulan sa Cordillera Region at maging sa Region 1. Sa ngayon, hindi nakakaapekto ang habagat sa Northern Luzon. Ang effect kasi nito, yung binibigay ding hazard is heavy rains, ano? Pero short duration lang. Pero kung maraming thunderstorm, kasi hindi lang naman isa o dalawang mga thunderstorm, ano, minsan marami. So, tumatagal din. Pero kung kaunti lang, so less than an hour, tapos na yung pag-uulan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Kita sa video na nabagsakan ng puno ng akasya ang sasakyang ito sa gitna ng kalsada sa Barangay Caritan Centro, Tuguegarao City. Batay sa investigasyon ng BFP Tuguegarao, natumba ang punong kahoy dahil umano sa katandaan nito. 2 sasakyan ang nabagsakan ng puno pero ang SUV ang napuruhan. Naipit pa sa loob ang isa sa 3 sakay nito. Nakalaunay nailabas din
at nasa maayos ng kalagayan. Maghahatid lang daw sana ng kamag-anak ang mga sakay ng SUV nang mangyari ang insidente. Patay ang 3 katao sa magkahiwalay na aksidente sa Ilocos Sur. Nakaalerto Glam Caligdan Dizon. Wala ng buhay ang 28 anyos na babaeng rider at angkas nito sa motorsiklo matapos masalpok ng isa pang motor. Batay sa investigasyon ng PNP, binabagtas ng 2 biktima ang National Highway sa bahagi ng Barangay Sagat sa Santa Cruz, Ilocos Sur. Nang mag-U-turn ang mga ito, dito naman paparating ang isa pang motorsiklo at nagkasalubong sa gitna ng kalsada na sanhi ng kanilang salpukan. Nasampahan naman ng kaukulang kaso ang nakabangga, ngunit nakalabas din matapos magpiyansa. Yung place kasi ng incident is malapit siya sa Corbada, so hindi agad nakapag-preno yung NMAX na driver. Trinay niya na iwasan yung contact-link motorcycle, ngunit it was too late for him to iwasan yung contact-link motorcycle. Patay rin ang 21 anyos na lalaking rider at sugatan ng angkas nito matapos silang mabangga ng isa pang motorsiklo. Ayon sa pulisya, biglang umagaw ng linya ang rider na nakasalubong ng mga biktima sa Barangay Pugos sa Cabugao, Ilocos Sur. Nagtamo ng sugat sa ulo ang nasawing biktima. Sugatan naman ang backride ng biktima at ang nakabanggang rider na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng mga nasawi at iba pang sangkot sa aksidente. Glam Caligdan Dizon, One North Central Luzon. Ilang residente sa Barangay Pantal, Dagupan City ang nangangamba sa kanilang kalusugan tuwing binabaha bunsod ng high tide. Naritong report. Sa video na ito, makikita ang mataas na antas ng tubig sa ilang kabahayan sa Sitio Baybay, Sitio Daingan sa Barangay Pantal, Dagupan City. Kuha ang video Martes noong 1 linggo kung saan naranasan ang baha na bunsod ng high tide. Ang ilang batang mag-aaral kinailangan pang buhatin ng kanilang magulang upang makapasok sa paaralan. Ayon sa ilang residente, umabot daw hanggang hita ang taas ng baha. Binaha rin ang bahaging ito ng Sitio Gibang malapit sa tulay papuntang Tokok noong nakaraang linggo. Bunsod pa rin ng high tide. Nagpahirap ito sa mga residente at motorista. Tinungo namin ang Sitio Baybay, Sitio Daingan kaninang umaga. Medyo nakakahinga raw ang mga residente dahil hindi masyado mataas ang baha na dulot ng high tide. Nasa below 1 meter ang tide level ngayong araw. Mahirap po pag high tide po. Hanggang sa loob ng bahay po namin, nabaha. Sa naranasang baha noong nakaraang linggo, lumutang ang sandamakmak na basura. Nababahala ngayon ang mga residente sa kanilang kalusugan. Ang po namin dito, baka may leptos po, tapos may alipunga, ganun po. Nagka-monitor ang Barangay Council sa sitwasyon ng mga residente sa mga binabahang sityo. Pinupuntahan at pinag-aaralan namin kung pwede pa siyang itaas. Kasi alam mo doon sa Baybay, that is a private property. Meron lang yung iba na sa kanila yung lupa. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga opisyal sa LGU upang magsagawa ng Operation Sitio sa barangay upang matabunan ng lupa ang mga mabababang bahagi ng lugar para maibsan ang baha. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, COMELEC Region 1 nag-iimbentaryo ng ballot boxes bilang paghahanda sa BSKE 2025. Sundan sa report. Tuloy-tuloy ang pag-iimbentaryo sa ballot boxes na ginamit sa barangay at sangguniang kabataan elections noong 2023. Bahagi ito ng paghahanda ng COMELEC sakaling matuloy ang eleksyon sa darating na December 1, 2025. Ayon sa COMELEC, bagamat naantala ang nakaschedule na voter registration mula July 1 hanggang July 11, ay tuloy pa rin ang mga aktibidad gaya ng procurement at inventory sa yellow ballot boxes para maging handa sakaling hindi pirmahan o i-veto ng Pangulo ang panukalang batas na nagpapaliban sa barangay at SK elections. Hinihingi
hinihintay naman natin yung action ng ating mahal na Pangulo kung lalagdaan niya yung naisumiting bill ng pagpapaliban ng eleksyon. Sa Mangaldan, Pangasinan, noong nakaraang linggo pa natapos ang inventaryo ng ballot boxes. Pinagsama-sama sa sako sa bawat barangay ang nilalaman ng ballot box gaya ng mga balota, tally sheets at iba pang ginamit sa eleksyon. Mas magandang nakaredy yung Commission on Elections. Umaasa naman ang ilang botante na matutuloy ngayong taon ang barangay at SK elections. Para po mapalitan po yung mga hindi karapat-dapat. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nasundan ulit ngayong Hulyo ang rollback sa LPG. Piso kada kilo ang bawas sa presyo ng LPG ng Petron at Solane. Ibig sabihin, 11 pesos ang tapyas sa kada tangke na karaniwang tumitimbang ng 11 kilo. Pumapalo ngayon sa mahigit sa 800 pesos hanggang halos 1,100 pesos ang presyo ng kada tangke ng LPG. Yan ay kalimang sunod na buwan ng rollback sa presyo ng LPG. Mahigit piso naman na kada litro na oil price rollback ipinatupad ngayong unang araw ng Hulyo. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, malaking bagay para sa transport group ang halos 2 piso na oil price rollback ngayong araw. Bahagyan nakahinga ang mga motorista sa mataas na presyo ng produktong petrolyo matapos magpatupad ng rollback ang mga kumpanya ng langis ngayong araw. Piso at 40 sentimo ang bawas sa kada litro ng gasolina. Piso at 80 sentimo naman sa kada litro ng diesel. Habang 2 piso at 20 sentimo naman sa kada litro ng kerosene. Ikinatuwa ng ilan ng rollback gaya ng jeepney driver na si Richard. Malaking bagay na rin po sa amin yun. Pero sa ilan, hindi raw ito sapat kumpara sa halos 5 pisong oil price increase noong nakaraang linggo. Kulang talaga. Oh, dati Ganun eh. Naglalaro lang yung presyo ng diesel halos linggo-linggo eh. Sabi ng Department of Energy, posible pang masundan ang pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa panayam ng Super Radyo DCBB kay Direktor Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng DOE, sinabi niyang malaki ang tsansa na ibalik ang presyo ng oil products noong nakaraang 3 linggo. Mula nitong June 10, mahigit 6 hanggang halos 8 piso kada litro na ang naging dagdag presyo. Bagamat may oil price rollback ngayong araw, umaasa naman ang One Pangasinan Transport Federation na sana'y maipatupad ang 1 peso provisional fare increase. Kulang na kulang yon. So umaasa pa rin kami doon sa provisional increase na piso na idadagdag na hopefully by July. Chris, ang ngayon hinihintay na lang ng transport group ang abiso mula sa LTFRB kaugnay sa 1 peso provisional fare increase. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Sugatan sa pamamaril ang isang lalaki sa Batac, Ilocos Norte. Base sa investigasyon, nakatambay noon sa isang car wash establishment ang biktima nang may humintong riding in tandem. 2 beses siyang binaril ng nakaangkas. Tumakas ang mga salarin. Isinugod sa ospital ang biktima na maayos na ang kalagayan ngayon. Tinutugis na ang mga sospek at inaalam ang motibo sa krimen. Binunot at sinunog ang mahigit sa 8 milyong pisong halaga ng marijuana sa Tinglayan, Kalinga. Biyernes nang mabisto ang 30,000 marijuana plants sa isang plantasyon sa Barangay Lokong. Kinabukasan, isa pang plantasyon na may tanim na 6,000 marijuana plants ang nadiskubre sa kaparehas na barangay. Walang naarestong sospek sa parehong lugar. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang mga nasa likod ng mga nasabing plantasyon. Lereo, tuluyan ng sinakop ng Mitena, brilyante ng apoy. Mapapasa kamay na kaya ni Mitena? Silipin sa report ni Jewel Fernandez. Sa
Sa nakaraang episode ng Encantadia Chronicles Sangre, hindi kinaya ni Danaya ang lakas ni Metena, kaya't nagtagumpay itong makuha ang kanyang brilyante. Matagumpay na nasakop ni Metena ang buong Lereo, kaya naman nakatutok na ang kanyang plano para sakupin ang Adamya. Awa, kapatawaran o panalangin na lang ba ang magsasalba sa Encantadia? Tuluyan na kayang makuha ni Metena ang brilyante ng apoy kay Perena? Abangan yan mamayang 8 PM sa GMA Prime at Kapuso Stream, 9:40 PM naman sa GTV. Week 1 pa lang on fire na ang dance floor sa Kapuso Original Reality Dance Competition na Stars on the Floor. Pasabog sa opening prod at hindi nagpatalo sa hatawan ang host na si Asia's multimedia star Alden Richards. Pati ang dance authority na sina Kapuso Primetime Queen Marian Rivera, Mama Pokwang at Coach Jay. Iba-iba man ang dance genre, pangmalakasang moves ang ipinamalas ng 5 celebrity at digital stars duo. Itinanghal na top 2 of the week sina Glyza at Zeus at sina Thea at JM. Sa dance-off na naig ang pitik at grooves ng duo ni Thea at JM. Ang twist sa susunod na linggo, may reshuffling ng partners at iba naman ang dance challenge. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Kapatay ng bahay, sir. Bahay. Saan mo itatayo? Sa Baguio. Para malamig. Pupunta na ako ng ibang bansa. Anong bansa? Gusto ko sa sa Korea. Bakit Korea? Wala lang, trip ko lang. Marunong ka mag-Korea. Sarang eh! Ay, pag millionaire na ako, bibili ako ng madaming makeups. Ito lang yung binigay ng Panginoon, okay lang na sa akin. Dagdag na lang ng ipin, ayaw mo rin. Pustiso, yun. Kulay gold yung pustiso. Yung golden pustiso. Tutulong po ako sa mga mahihirap na tao. Paano tulong ang gagawin mo? Mga nangangailangan, bibili ako ng mga bigas. Opo. Galing mo. Kailan ka magiging milyonaryo? Hindi ko lang po alam. Sana po maging milyonaryo kahit ngayon na. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Patay ang 9 na taong gulang na lalaki matapos malunod sa dagat sa barangay Bobon, Burgos, Ilocos Norte. Sa investigasyon ng pulisya, umaga nitong linggo, nagpunta sa dagat ang biktima kasama ang kanyang ama. Naligo raw ang biktima habang ang kanyang ama ay binabantayan siya at nagse-cellphone din. Matapos ng 30 minuto, hindi na nakita ng ama ang kanyang anak at inakalang umuwi na ito sa kanilang bahay na 1 kilometro ang layo. Bumalik din siya sa dagat para hanapin ang anak. Nang hindi makita, humingi siya ng tulong sa mga opisyal ng barangay at PCG para sa search operation. Nakita ang biktima sa seabed, 10 metro ang layo mula sa gilid ng dagat. Itinakbo pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Wala pang pahayag ang ama at kaanak ng biktima. Arestado naman ang isang target-listed drug personality sa buy-bust operation ng PIDEA at PNP sa barangay Rayuray, Batac City, Ilocos Norte, pasado alas 4 kaninang madaling araw. Kinilala ang sospek na si alias Spencer, 28 anyos, residente ng nasabing barangay. Nakuha sa operasyon ang hinihinalang shabu at marijuana na may kabuang mahigit 74,000 pesos ang halaga at iba pang drug paraphernalia. Maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sospek na nakapiit ngayon sa Batac City Police Station Jail Facility.
wala pa siyang pahayag. Misting operations isinagawa sa mga paaralan sa Mangaldan, Pangasinan. Naritong report. Malawakan ang isinasagawang missing operation sa mga paaralan sa Mangaldan, Pangasinan. Sa Mangaldan Central School, bago ang balik eskwela noong June 16, ay naisagawa na ang missing operation. Yung mga bata po, iwas po sila sa sakit, possible dengue, ganun. Kaya mahalaga po na ipa-misting po muna natin yung surroundings. Po, okay po yung ganun. Kasi para sa safety naman ng mga bata. Hindi lang mga bata, pati teacher na rin. Isinasagawa ng Department of Health katuwang ang RHU at MHO sa bawat bayan ng missing operation bilang preventive measure sa isang eskwelahan. Missing operation ang inirekomendang gawin kung wala namang naitalang kaso ng dengue sa isang lugar gaya sa eskwelahan. Sprayan po yung mga wall ng isang uri ng chemical po na hindi po nakakasama sa kalusugan ng mga estudyante. So kapag na-sprayan po itong wall na ito at tinapuan po ng lamok, dun po magkakaroon ng epekto, mamamatay po yung mga lamok. Pero kung meron na raw clustering ng suspected dengue case sa isang lugar, ay fogging operation naman ang dapat gawin. Panawagan ng health authority sa publiko na maging alerto. Sakaling makaranas ng sintomas ng dengue, ay agad magpakonsulta sa ospital. Pinakamahalaga ay panatilihing malinis ang loob at labas ng bahay para hindi ito pamugaran ng lamok. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, may mga pag-uulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa dahil sa low pressure area at habagat. Huling namataan ng LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa 545 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Ayon sa Pag-asa, nasa medium o katamtaman ang tsansa nitong maging bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Trough o extension ng LPA ang makakaapekto sa ilang bahagi ng bansa kasabay ng patuloy na pag-iral ng habagat. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa Northern at Central Luzon. May kalat-kalat at malalakas na ulan sa Ilocos Region at Cagayan Valley. May tsansa rin ng pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. DILG pinangunahan ang turnover ceremony ng 2025 Local Governance Transition sa Dagupan City. Silipin sa report. Bago formal na umupo ang mga nanalong opisyal ng Dagupan City, tanghali kahapon, nagkaroon ng turnover ceremony ng 2025 Local Governance Transition. Pinangunahan ito ng DILG na dinaluhan ng lahat ng department heads at mga incoming at outgoing official. Ang Local Governance Transition ay mandatory process bago formal na mag-assume ng office ang mga elected official. Updating po, and yun nga po, formal turnover ng mga accountabilities po. May mga transition document na ni-require ng DILG sa mga department head na ipinasakamay sa mga incoming official. Laman nito ang mga assessment report na resulta ng Seal of Good Local Governance ng DILG. Napaka-importante po na kasama dyan yung mga plans po and mga financial reports ng LGU po para at least may kumbaga fresh start. Alam po ng ating mga incoming officials. Today, we witness not just the turnover documents and responsibilities, but the peaceful and democratic transfer of leadership. Sumasalamin sa mga dokumento ang kasalukuyang estado ng lungsod. Sa bagong set ng city officials, re-elected ang mayor at vice mayor. Re-elected din ang 3 miyembro ng konseho. 4 ang nagbabalik na miyembro at 3 ang first-timer. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Husay at diskarte ang ipinamala sa mga magsasaka mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Cagayan para sa Agri-Skills Competition na bahagi ng 442nd Agaw-Nak Cagayan. Abay nariyan ang Heavy Gat Palay and Sack Relay Competition na kung saan buhat-buhat ng mga kalahok ang nasa 50 kilong bigas. Patibayan din ng kamay sa manual coconut grating o inigadan.
Hindi rin nagpahuli ang mga kalok sa mano-manong peanut and corn shelling at ang bangus deboning. Kaya kompleto na ang umagahan hanggang dinner sa haba ng mga upong ito. Umabot lang naman sa 136.5 centimeters ang itinanghal na panalo. Nagwin ng cash prize ang mga itinanghal na winner at tumanggap din ng token at plaque. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.